Hi everyone! Good morning mga misis! Welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para ma-update ka pa sa mga susunod pa nating videos. At napalitadahan na nga yung bahay natin. Ito na ang mga susunod na kabanata. Ayan nga si Jeff na naghahalo pa ng semento. Pumunta nga ako dito sa harapan ng bahay para makita kung ilan na lang yung tirang buhangin. Kukunti na lang pa. Paubos na rin yung hinahalo ni Jeff na semento. Tatatlong sako na lang ng semento ang naiwan dito sa stock. Dali-dali ko na rin pina-order si Jeff bago nating materyales. Bago pa nga tayo maubusan at magsara ang hardware. Habang naghihintay kami ng materyales, ayan, magkakape muna ako. Ayan mga misis, dahil nandito tayo sa kusina, magluluto tayo ng sinigang na salmon. Ito ang ating mga ingredients. Meron ako ditong ulo ng salmon, saka ng pechay. Makikita nyo nga na sariwang-sariwa ang salmon natin. Pakulo na rin ako ng tubig para ihalo na natin yung ating mga palasa. Naghiwa lang ako dyan ng sibuyas, bawang at kamatis. Tapos nung napakuluan ko na, ayan, nilagay ko na yung ulo ng salmon para lumasa na rin siya sa sabaw. Madami-dami rin to. Isa to sa mga paborito kasi naming magkakapatid. First time ko nga palang makakita nito. Ito nga pala ang miso. First time kong magluto nito kaya hindi ko alam kung kailan ko to ilalagay. Lagi naman akong nagluluto ng sinigang pero yung may miso ngayon ko palang gagawin. Ito kasi yung iniwang ingredients ni mama bago siya umalis. Basta sabi niya lutuin ko raw yung mga nandyan. Kaya dali-dali naman akong sumilip sa YouTube University para alamin kung paano ba to lutuin. At yun nga, natuto naman ako. Minikos-mikos ko lang din yan. At eto na nga, nilalagay ko na yung miso. Magiging iba nga pala yung kulay ng sabaw kapag nalagay ko na to. Nagiging din pala siyang mukhang masarap dahil sa kanyang kulay. Mas nakakaakit kasi yung ganitong kulay. Mas tumitingkad. Nilagyan ko na rin pala to ng sili. Siling panigang para pampadagdag sa kanyang lasa. Ilalagay ko na rin pala tong sinigang powder original mix. Ayan, at imimekos-mekos ko lang din yan. Ihahalo ko na rin yan. Yun no, mekos-mekos-mekos. Hindi ko alam kung ano tong ginagawa ko. Basta pag nagluluto ako ng sinigang na baboy, ganyan lang din naman yung ginagawa ko. Pero first time ko kasi tong gawin sa isda. Naglagay na rin pala ako ng kaunting patis para mas maging malasa pa siya. Para umangat pa yung lasa ng kanyang isda. Ayan, at hihintayin lang ulit natin yan na kumulo. At imimekos-mekos lang natin yan. Lagyan na rin natin ng paminta at asin para madagdagan ang kanyang lasa. Kakain na. Isang hagip naman dyan. Ano pangalan Sarap. mo? Kalimutan ko pangalan mo lang. Naglalag-siya sila. Kalimutan mo pangalan ko. Kain po. Po. Gabi? Hindi ako pinawis ng trabaho. Sa pagkain ng tapawin ko na. Sa pagkain pala pinawisan. Paus ko. Sarap yung sabaw eh. Pagkatapos nilang kumain, binalikan ko na nga itong pera na inihanda ko kasi dadating na daw yung magdi-deliver. Ayan, umorder nga rin pala ako ng mga semento at buhangin ulit. Mas maraming buhangin na yung inorder ko kasi mas makakamura daw ako kapag isang elf na yung inorder ko. Halos kalahati din ang matitipid ko niyan. Sige. Tumulong na nga rin pala si Jeff sa pagbubuhat. Ayan, napakapasikat niya, no? Ayan, dadalhin niya pa yan doon. Kaya nga lang, yari siya kay mama kasi babagsak niya yan dyan. Magkakalat yung mga alikabok. Lagot. Kay mama. Sa panga. Uy, lagot ka kay mama. Eh, abante. Baba mo na, kuya. Baba mo na. Yung wire. Yung wire, kaya mo na. Hop. Pwede na, baba na. Kailangan kasi dahan-dahan lang din sa pagbababa ng buhangin. Meron kasing mga wire ng internet at wire ng kuryente na dapat iwasan. Naku, magagalit na naman si Airpat niya. Ayan ako at nakasimangot na nga. Kukunti na nga lang ang sukli sa akin.
Eto na nga at inaya ako agad ni Jeff para magsalandra. Ayan, ito yung sinasala namin yung buhangin para maging pino siya at maalis yung mga malalaking bato. Para pag ginamit sa pagpapalitada, walang mga sumasabit na malalaking bato. Tinuturuan niya pa nga ako kung paano ihagis yung mga nasala namin kasi hindi kami nagkakasabay. Naiinis na siya sa akin yan. Tingnan nyo, oh. Pag-uusapan pa namin dyan kung paano at pagbibilang pa nga kami. Wala din. Sige, ganun. Sabay mo ako. Kailan ka ba? Sige, kunwari, oh. Oh, kaya ha. Pagka isa. Ganun agad. Ganun mo. Pagkaat ka sa isa, ganun agad. Oo, ganun. Sige. Sabi mo yan ha, tatandaan mo yan. Oh, sigit na na. Oh, isang way lang ha. 1, 2, 3. Yan! Ayun nga at na-perfect na din namin. Tuwang-tuwa ang kuya mo. Sabi ko sa kanya dyan, tutulungan ko na siyang magpala ng mga buhangin. Kasi siya naman yung napapagod para magbuhat at ilipat na dun sa loob. Dapat kasi wag tumaabutan ng ulan, kaya tinutulungan ko na rin siya para mas maging mabilis yung trabaho. Konti-konti lang naman ako magpala, kaya hindi naman masyado magbigat. Masabi lang na tumulong ako dyan, pero halos wala din naman akong naitutulong dyan. Halos siya lang din naman lahat ang gumagawa. Sa paghahalo pa lang ng simento, napakabigat na nito, lalo kapag nilagyan na ng tubig. Ayan at napasayaw pa nga siya. Maganda kasi yung tugtog namin dyan. Sabi ko may camera, kaya yun nahiya, tumakbo na. Ayan guys, ginagawa Ito na nga pala yung itsura ng loob ng bahay namin, napalitado na yung mga pader. Salamat pala sa barangay namin at nakahiram kami ng scaffolding. Kung hindi maabot yung mga pader namin sa taas. Wala kasi kaming tungtungan, hindi na rin kami nagpagawa kasi dagdag gastos pa. Buti na nga lang may mga materyales sa barangay na pwede naming hiramin. Salamat sa inyo, Kap. Ito nga at inuubos na lang yung semento, hapon na rin kasi to kaya hindi na pwedeng maghalo ulit. Inuubos na lang para mamaya magliligpit na lang at malapit na rin yung oras ng uwian. Tumutulong din talaga to si Jeff sa paghahalo ng semento kasi kung mag-hire pa kami ng isa pang tao, didagdag labor na naman yun, pwede na namin pambili yun ng 2 sako ng semento. Magkano? Magkano ba ang labor ng helper? 500. Si Jeff, gusto lang naman niya ng load para sa kanyang laro. Buti nga lang at marunong tong asawa ko sa mga ganyang gawain. Napakabigat kaya nito. Hindi rin siya masyado maselan kaya okay lang sa kanya na nadudumihan yung mga kamay niya ng semento na yan. Madikit at madulas pa naman sa paa. Ito nga at araw ng linggo wala kaming patrabaho sa mga nagpapalitada. Si Jeff naman ay tinatapos na itong tubo na magiging koneksyon namin sa tubig. Ayan, pinapakita niya nga sa akin yung kanyang gawa. At maganda naman, sabi ko sa kanya, napakagaling niya. Hindi ko lang ma-imagine na kayang-kaya din pala ng asawa ko gumawa ng ganyan. Kala ko kasi nung bata ako, grabe, imposibleng gumawa ng ganyan. Yung pala, nakapangasawa ako ng kayang-kaya lang gawin yan. Kaya full support talaga ako sa asawa ko kasi alam ko mahirap yung ginagawa niya. Pero dahil may mga alam naman siya sa ganyan, sabi niya, siya na lang daw ang gagawa. Kaya ako naman to, check ko lang kung okay lang siya. Para hindi naman siya nahihirapan. Para makita niya na na-appreciate ko rin yung ginagawa niya. Dahil sa panonood ko lang sa kanya. Ito nga pala yung likod ng bahay namin. Ayan, napakaganda ng view niyan. Sobrang ganda at malakas ang hangin. Kaya sabi ko, pinabawasan ko rin yung bintana dyan sa likod para mas nakikita ko yung likuran. Yun nga lang dahil pinalakihan ko yung bintana, mas mahal din ang pagpapagawa ng bintana, lalo yung modern style, yung may sliding. Aabutin siguro kami ng 10,000 sa pagpapagawa lang ng bintana. Harap at likod lang naman ang may bintana namin, pero okay lang. Kasi kung ganito rin din naman kaganda ang view, naku, wala ka naman talagang pagsisisihan. Ayan nga, at sinasabihan ko ang aking asawa na mag-ingat. Lalo kapag hawak niya yung grinder na yan. Naku, kinikilabutan akong talaga. Kasi,
Anytime pwede siyang madisgrasya, lalo kapag sinaksak niyang naka-on pala yan. Bumili na nga rin pala kami ng pintuan ng bahay. Ito na nga at sinakay na namin sa tricycle. Nakaangkas lang ako dyan kay Jeff. Ayan, hindi naman kasi namin kayang dalhin tong pintuan na to. Mabigat at malaki talaga siya. Hindi kayang bitbitin ng angkas. Kahit nga tanghaling tapat, bumiyahe kami ni Jeff para matapos lang gawin yung pintuan. Kasi naman, hinahabol namin yung araw ng labor. Wala na kaming pampagawa ng bahay para sa susunod na araw. Magpapasko na rin kasi niyan, kaya hindi na rin pwede yung araw ni Kuya. Syempre, araw ng Pasko yun. Kaya sabi namin, sana matapos na kahit yung pintuan lang. Biglaan lang yung pagpapagawa namin ng pinto kasi gumawa na kami ng pinto na DIY lang. Salamat nga pala sa mga nanonood sa atin. Shout out kay Ate Sara, kay Ninang Sabel, at sa iba pang mga nanonood sa atin. Maraming salamat po. Kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Bye-bye!